Nakita nga ng pinsan ni Teo na tela hindi na uuwi ang mag-asawa. Si Teo at Danaya ay wala ng pag-asang umuwi. Gabi na ito, kaya naman naisipan na lamang niya na iuwi na lamang ang baby na si Tera. Naawa siya rito, kaya pansamantala siya muna ang magiging nanay. Inalagaan niya ito ng gusto, tinaguyod niya ito kahit na nahihirapan pa siya sa kanyang trabaho dahil ordinaryong tao lamang siya. Ngunit pilit niya itong bubuhayin. Lalaki ito at mag-aaral ng mabuti. Hanggang sa tuloy na nga ito ang lumaki. Nag-aaral ito at napakatalino na bata. Tumulong siya sa gawain ng kanyang tinuturing na nanay. Nag-iigib siya para magkaroon ng pera hanggang makita niya ang dating tinulungan nga nitong si Danaya. Ayon sa kanya ay naaalala nga niya si Danaya sa katauhan nga nitong si Tera. Ganyan na ganyan ang kanyang itsura at maganda din kagaya niya. Ang hindi alam ng Ale, siya yung binigyan ng ginto ni Danaya at ang kaharap niya ngayon ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Danaya. At kagaya ng dati, ganun pa rin sa lugar na iyon ay magulo. Maraming mga bandidong mga lalaki na nang-aapi sa mga tao doon. Nasaksihan ni Tera kung gaano kalupit ang mga lalaking iyon. Kaya sa murang edad niya ay pinagtanggol na ito, muntik na siyang mapahamak dahil malalakas ang mga ito at mga halang ang kaluluwa. Mabuti na lamang at naroon si Elsa. Ngunit unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihan nga nitong si Tera. Kaya niyang utusan ang mga pasniyang ibon at doon nga ay tinuka ito ng tinuka. Nagulat ang mga tao sa kanilang mga nasaksihan. Ngayon lang sila nakakita ng mga ibon ng mga kalapati na galit at hindi naman talaga nanunuka ang mga ito. Pambihira dahil maging ang kalapati ay pinoprotektahan itong si Tera. Tingin nila ay may kakaiba sa anak nga nito